Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon itong pahayag ni Attorney Harry Roque doon sa reconciliation offer ni Pangulong Marcos Jr. sa mga Duterte. Then i-contrast natin doon sa reaksyon din ni Attorney Sal Panelo. So, dalawang abogado na malalapit sa dating Pangulo, magkaiba ang reaksyon nila. Ano ang reaksyon ni Attorney Harry Roque na nandun ngayon sa Netherlands, naghihintay sa approval ng kanyang application for asylum. Dito sa post ni Charles Algabri Celine. Yan Roque sa pakikipag-ayos ni Marcos sa mga Duterte. Nek-nek mo. Ano bang ibig sabihin ng nek-nek mo? Parang hindi ko masyadong naririnig. Parang ano ito? May galit? Nek-nek mo. Nek-nek. Nek ba dito? Honestly, hindi ko masyadong naririnig itong nek-nek mo. Parang hindi ako naniniwala sa'yo. O ano ba? Tumahimik ka dyan. So, yun ang ano niya. Hindi siya after election, nung nalaman na yung resulta, nagpost kagad si Attorney Roque. Palaban itong Attorney Roque, sabi niya. Kahit hindi kandidato si Junior, masasabi ko, papunta na siya magiging lame duck president. Lame duck. Wala nang asim, wala nang kapangyarihan, wala nang maniniwala. Kasi nga, sa election, biruin mo naman, mismong partido ng Pangulo, yung tatlong kandidato sa kanyang partido, walang isa mang nanalo. Yung pinagmamalaki ng Pangulo na 12-0, nagmamalaki nga they have the best candidates. At ang kabilang kampo, inutusan lang nanalo na bumili ng suka. Ay wala, 5 lang nanalo. Tinapatan sila ng PDP, 5 din. Nakapasok ang 2 dilawan. Ibig sabihin, mahina. Kaya nga lame duck. 7, considered opposition. Dilawan at Duterte, mga opposition. 5 lang. Kaya lame duck president, sabi ni Attorney Roque. So ito ngayon, after nung mahimasmasan na sila, lalo na yung victory party ng alyansa. Dapat 5 nanalo, nandyan sana yung 5. Isa lang nagpakita. Si Lito Lapid lang. Anong ibig sabihin nun? Talagang there is something wrong na sa alyansa. Palubog na kung barko pa. Yun, biglang nagpa-interview ngayon kay Katunying. Ang dami niyang sinabi na nagiging viral at ang pinaka-viral lahat na pinag-uusapan itong gusto niya nang makipag-reconcile sa mga Duterte. Ayaw na daw niya ng gulo, marami na daw siyang kaaway. Kalimutan na daw ang gulo, magtrabaho na lang, magsama-sama na lang, kalimutan ng politika. Wow naman, kaya ayun, nek-nek mo. So yun kay Attorney Roque. Iba naman kay Attorney Sal Panelo. Ano sabi ni Attorney Sal Panelo? Posible. Yes. Posibleng magkaroon ng reconciliation. Mas positive itong si Attorney Panelo. Kailang may kondisyon. Basta ang Pangulong Marcos Jr., medyo may pagka-loyalist kaya itong si Attorney Panelo. Mga original Marcos loyalist itong si Attorney Panelo. Sila yung mga panahon ng Cory administration, sila yung binubumba ng mga water cannons na lumalaban para sa mga Marcos. Alam ko kaya may pagkaano pa rin sa Marcos itong si Panelo. Posible, yes. Basta gagawa ang Pangulong Marcos Jr. ng hakbang para pabalikin niya si
dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito sa Pinas. Kaya niya yung gawin. I-request lang niya makipag-communicate ang Pangulo sa ICC na aaminin na nagkamali ang mga tauhan ng presidente sa pagdala kay Presidente Marcos doon sa Netherlands. At ngayon, i-request ng Pangulo, ipabalik. Kaya daw gawin ng Pangulo yan kung gusto niya. Kung magawa ng Pangulo yon, ayun, posibleng reconciliation. So ano sa tingin nyo? Yun din ang nababasa ko maraming comments. Pabalikin muna si Tatay Digong. Kasi pag walang gagawin ng Pangulo, hanggang salita lang na yes, ayaw ko na ng gulo, ang dami ko ng kaaway, gusto ng kaibigan. Kung hanggang ganun lang, na wala naman siyang gagawing hakbang, never na magkakaroon ng reconciliation. Kaya, ito, si Attorney Roque, nakapagsalita, nek mo. So, ang iba namang political leaders, pinupuri nilang Pangulo. Senator Escudero, sabi niya, tama ang panawagan ng Pangulo. Tama na ang sobrang pamumulitika, magkaisa na tayo para sa pagtugon sa pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. Ganon, tama na ang pamumulitika. Si Senator Lacson naman, maganda yung payo niya. For the remaining 3 years ng Pangulo, kailangan niya ng bastonero. Bastonero, yung matapang ba na alalay na kinakatakutan ng administration man o oposisyon para may magawang maganda ang Pangulo. And I truly agree. Ang kulang sa Pangulo, sobrang mabait. Walang fear factor, hindi katulad kay Tatay Digong noon. Kung kinakailang mabait si Tatay Digong. Kailang sa mga tampalasan, yung mga adictos benedictos, I will kill you. Yon, may fear factor. So, yon, according to Senator Lacson, kailangan ng Pangulo ng bastonero, yung may fear factor, para manginig ang kongresista ba yan, mga directors ba yan, mga sa gobyerno, oposisyon, manginig dahil sa bastonero. Kaya ang problema, sino yung magiging bastonero? Kaya ba ng Pangulo ng ganong style? Ibang style ng Pangulo, masyadong mabait eh. Pero inaamin niya sa interview kay Katunying, anong magagawa ko? Yan ang ugali ko, hindi ko nang babago. Alangan naman na magiging masama akong tao. Okay, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel mga kaibigan. Kakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ngayon ng tulong galing sa ating sweldo sa YouTube.